So, good morning mga kaibigan at mga kababayan. Ngayon ay araw ng Sabado, July 18, 2026. At pauwi na tayo galing ng panggabing trabaho. At dumaan muna ulit tayo dito sa Manila Memorial Park at na makapagpapawis na konti. Ikot na ilang beses. So ayun, dito muna ulit tayo tumambay mga kaibigan at mga kababayan. So siguro mga 6:10 na ng umaga at marami nang nagja-jogging dito sa Manila Memorial Park. So ito yung aking kasama sa hanap buhay. So yung aking mode of transportation, ayan, ang aking mountain bike, si Tringsky 1000 pesos. So yun, madami nagja-jogging eh. Araw kasi ng Sabado ngayon at yung iba wala kang pasok, kaya siguro ay mga nagre-relax sila ngayon dito. Jogging, walking, ayan, kasama yung mga asawa, anak. So, kamusta na kaya ang investigasyon sa flood control scandal? Tuluyan na ba ang mananahimik? Hindi na ba iimbestigahan? Bakit natin ito palaging sinasabi? Sapagkat napakahalaga po na malaman po natin yung katotohanan sa kung sino yung mga nagwaldas ng pera ng taong bayan. Dahil buhay po at pag-asa ng mga kababayan po natin ang nakasalalay doon eh. Ang totoo, buwis ng mga mamamayan ang ginagamit para sa mga infrastruktura ng ating gobyerno. Pero dahil sa kasakiman ng mga politiko ay ninakaw po nila ito. Katunayan nga po nito ay yung mga lugar na hindi naman binabaha kapag may malakas na pag-ulan at mga habagat, ngayon ay binabaha na. At kung yung iba mayroong high tide, binabaha din, pero humuhupa agad. Pero yung karamihan, lalo na dito sa probinsya ng Bulacan, ay stagnant na, hindi na nawawala yung baha sa kanilang lugar. Dahil nga sa mga proyekto na sana ay ginawa, pero imbis na ginawa ay ghost project pala nung nalaman. Kung ginawa man ay hindi natapos o di kaya ay nasira dahil sa substandard materials na ginamit. Ang dami ng investigasyon na ginawa noon sa pangunguna ni Senador Rodante Marcoleta doon sa Blue Ribbon Committee nung siya ay chairman pa noon. At doon sa alam ko mga 2-3 pagdinig ang nangyari doon ay nalaman natin na meron po pala talagang mga nagnakaw sa kabalang bayan. Merong mga kontraktor na nagsiwalat kung sino-sino yung mga nakatanggap ng pera galing sa mga proyekto na ukol sa flood control project, mga congressman. Ang daming pinangalanan nun eh. At isa na yan, ang pinakatampok doon ay ang dating speaker Martin Romualdez. Nagdaan ng mga panahon na si Ping Lacson yung nangangasiwa ng pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Pero halatang halata naman natin na sa pagdinig na yon, kapag ang ebidensya ay tumututok kay Speaker Martin Romualdez ay nagkakaroon siya ng diversionary tactics.
Kumbaga, inililihis niya yung issue para mapagtakban yung mga tunay na nagnakaw sa kaban ng bayan. Lumabas ang 18 Marines o tinatawag na bodyguard ni Saldico. At doon ay pinatototohanan nila ang naunang pahayag ni Gutesa na talagang sila ay nagdi-deliver ng pera sa iba't ibang mga politiko, lalo na kay Speaker Martin Romualdez. May time pa nga na nakapag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa Paway, doon sa bahay ni President Bongbong Marcos. So ibig sabihin, itong ating presidente, itong ating dating Speaker Martin Romualdez, magpinsan ito. Sila pala ang pinaka-mastermind ng korupsyon na nangyari sa ating bansa. So, yun ang tinututukan dapat ni Boying Rimulya. Yun dapat. Balit dahil sa gusto nilang pagtakpan itong mga mastermind ng nakawan sa pera ng taong bayan, ay kung sino pa yung mga nag-iimbestiga ukol sa flood control scandal, ay sila pa ngayon ang ikinulong. Kitang-kita naman natin yung nangyari kay Senador Rodante Marcoleta. Biruin nyo, para mapatahimik sa kanyang isinasagawang investigasyon at para hindi siya makadalo sa impeachment trial bilang senator judge, anong ginawa sa kanya ng ombudsman? Ginawa ng imbentong kaso na sa COMELEC ay absuelto na siya. Pero dahil sa hawak ng Office of the Ombudsman ang kapangyarihan para magsakdal ng sino mang tao, kayang-kaya nilang gumawa ng mga inimbentong kaso para mapatahimik yung kanilang mga kritiko. Yan ang ginawa nila kay Senador Rodante Marcoleta na ngayon ay nakakulong na sa New Quezon City Jail sa may Payatas, Quezon City. So, totoo lang mga kaibigan at mga kababayan, ay napakadami ng problema ng ating bansa. Hindi natin alam bakit ito pa ang pinagtutuunan ng pansin ng ating mga mambabatas. Yung impeachment, nasa saligang batas naman yan na pwede natin kasuhan yung mga impeachable official na nagkasala sa batas, mga nangurakot sa kaban ng bayan. Pero sa kaso ni Vice President Sara Duterte ay pinipilit nilang gawa ng kaso. At nakita natin sa mga ebidensya na ipresenta na ng prosecution panel sa nakakailang araw na pagdinig na nila sa impeachment trial, ay wala naman talagang naipapakitang matibay na ebidensya. Ang sama pa nga dito, sabi nga ni dating presidential advisor Sal Panelo, ay puro propaganda lamang ang kanilang ginagawa para sirain ang kredibilidad pagkatao ni VP Sara, para pahinain siya kung siya man ay tatakbo sa 2028 presidential election. Pero sa nakikita natin mga kaibigan at mga kababayan, ay kahit anong gawin nila sa paninira kay VP Sara Inday, ay hindi po sila magwawagi.
At pagka nagkaroon ng eleksyon sa 2028, panigurado po na mananalo ito. Sigurado yan. Yung mga galit kay VP Sara Inday, alam naman natin kung sino-sino sila eh. Sila yung mga kongresista na takot na takot pag naupo itong si VP Sara Inday Duterte. Bakit? Sapagkat alam nila mangyayari sa kanila. Sigurado pag naging presidente itong si Sara Duterte, yung flood control scandal na ayaw nilang imbestigahan, sigurado bubuksan niya ito at papanagutin ang lahat ng mga nagkasala sa batas. Maging yung mga pagpapakulong sa mga kritiko ng gobyerno na wala namang kasalanan, sigurado makakalaya naman sila. Yan ang kinatatakutan ng mga nagwaldas, mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Sumisikat na ang haring araw, mga kaibigan at mga kababayan. Yung impeachment, dapat di nila inuuna yan. Wala namang kaso na dapat ipatok kay VP Sara Inday. Napakarami pong problema ang kinakaharap ng ating bayan. Sana yan yung mga pangunahing pangangailangan. Patuloy sa pagtaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Pagtaas ng petrolyo. Bababang pasahod. Hindi sumasakto ang kinikita ng mga mamamayang manggagawang Pilipino. Yan dapat ang pinagtutuunan nila ng pansin, kung paano mapapagaan ang pamumuhay ng mga taong bayan na nagluklok sa kanila. Pero ano ang inuuna? Pamumulitika. Naku po. Dito lang po ata yan sa Pilipinas eh. Nangyayari. Kita mo ngayon, pati mga kriminalidad ay wala nang takot ang mga masasamang tao na gumawa ng krimen. Inabalitaan natin yung mga kawawang rider na naghahanap buhay ng marangal. Kahit magdamag na pagtatrabaho, yung pamumasada, nga, para lang makakita ng pera na pantutustos sa kanilang pamilya. Kita nyo ano nangyari dahil sa nagkalat na yung masasamang elemento, masasamang tao. Ayun, nabibiktima sila, napapatay sila. Ito po ba yung sinasabi ni John B. Cremulyan na ang Pilipinas po ay mas ligtas na ngayon? Hindi ako naniniwala dyan. Kasi hindi takot ang mga kriminal eh. Ano dahilan kaya nagagawa nila yan? Dahil sa laganap din ang droga. Pero nung panahon ng Pangulong Duterte, sabihin na natin maraming napapatay na mga adik. Pero takot silang lumabas. Lalo na sa gabi. At siguradong may kalalagyan sila. Yung tinatawag na kamay na bakal. Pero ngayon wala. Wala na tayong aasahan. Kaya lagi na lang tayo mag-iingat mga kaibigan at mga kababayan. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa gabi. Doble alerto po tayo dyan mga kaibigan at mga kababayan. So ang pinaka-point ng ating issue ngayon ay dapat ang inuna ng mga politiko ay yung mga bagay na makatutulong sa ating mga mamamayan. Gusto nilang mag-imbestiga, dapat mag-imbestiga sila kung ano ang napaka-importante. Ano ba yung isa sa pinaka-importante nilang imbestigahan? Hindi ba yung flood control? Pero ayaw nilang imbestigahan. Bakit? Karamihan sa kanila, mga politiko, mga senador, mga kongresista. Lalo ka na Pinky Lacson. Isa ka rin sa nakinabang sa flood control scandal. Isa ka rin sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Halatang-halata na kayo ng mga taong bayan sa mga pinagagagawa ninyo. So paano mga kaibigan at mga kababayan, pauwi na tayo. So,
Ingat po tayong lahat mga kaibigan at mga kababayan ngayong araw na to. Naman po ang ating gagawin. At God bless po.